So from today, gagawin na namin yung hindi namin nagawa kahapon, which is yung mag-pick tram. So, just a little background or a little history. Yung kahapon dapat pick tram and Pongping. Ngayon, nandun na kami sa pick tram. Dun ko na-realize na 18 pala, 17 pala ngayon. So, ang ginawa namin kahapon, nag-Mountain Village na lang kami and Quarry Bay, tsaka Night Market. But for today, so magpipick tram na lang kami, or magpipick tram kami, and then bahala na later on kung ano yung mga next pa namin gagawin. But, ang initial plan na lang is after pick tram, central na lang kami for the murals. So, ayun, and here's Tony. Ayan, so everyone will take over later din. So, kali-kaliwa kami later. Magpapasahan kami kung sino magti-take over. Ayan, but stay tuned for today. And this is our third day. So, I hope you guys will watch until the end of the video. Ayan, see you later! Ayan, so, again, from Central, ang exit ay J, or letter J na exit. And then from there, may mga signage naman na meron, may event daw today. May mga signage may mga signage na napapunta ng pick tram. So sundan nyo lang yon. Pero just to give you an idea kung ano itsura niya. Ayan yan siya. So makikita nyo itong highway na to. Ito, from ayun yung central. Yan. Konting lakad lang yan, parang wala pang 2 minutes kami naglalakad. And then, yan. So makikita nyo tong pedestrian na to. Itong, yan. Tapos, tatawid lang kayo doon. Yan, tatawid lang kayo doon. Tapos dun yun sa side. Dun yun sa side. Yan. Ayun na, go na. Ayan. So again, it's a bit not challenging, parang medyo nakakapagod siya kasi go. Medyo elevated yung yung pag-akyat. Yung road niya paakyat ng pick tram. Pero mabilis lang naman siya. Around siguro kung mabilis kayo, mga 10 minutes lang. Pero if medyo normal lakad lang, mga 10 to 15 minutes. Yan. O diba nandito ba lang tayo? Pagod na kayo. So yan. So, lamig. Ayan. Nag-short kasi siya. Kasi check tayo later. Kasi kahapon, di ba hindi masyadong malamig. So yun din pala guys, especially pag pupunta kayo dito ng winter, Nakita mo ko yan. i-double check nyo yung weather muna bago lumabas ng unit kasi the weather here in Hong Kong hindi siya ganun ka-consistent. So kahapon malamig pero kaya. Oo, tolerable. Tolerable. Ngayon naman sobrang lamig naman. Kasi doble kasi yung jacket niya. Ayan, ako manipis lang ako na long sleeves. Pero okay naman, kaya naman. Kaya to. So, Pero pag hindi naman magsasalita, Tio nagsasalita dito sa vlog, it means naramdaman ko na yung feeling ng hotdog sa ref. Ayan. sa freezer na. Ayan. So makikita nyo to, Chung Kong Center. And ayan, ang sarap din maglakad dito kasi ang ganda ng view. Sarap talaga. Ayan, ganyan ka-elevated siya guys. Oh. Parang nag-hiking. Ayan, although malapit na rin naman kami. Ayan na yung pick tram, yung may kulay red na yun. Yun na yung pick tram. Lower terminus. So, dun kami sasakay. Hopefully wala pa masyadong pila. So it's already 7:20. And mag-open yung lower terminus ng 7:30. By the way guys, always double check your tickets. Kasi may mga flexible tickets, meaning na kahit anong araw nyo siya i-avail. Meron naman mga tickets na
on the day itself nyo kailangan siyang, tawag nito, kailangan siyang gamitin. So, ganun yung nangyari sa amin. Hindi namin napansin na 18 pala yun. Then pumunta kami kahapon, which is 17. So, bumalik na lang kami today. Ayun lang. So, nandito na kami sa entrance ng Peak Tram. There. Or lower terminus. Feeling ko madami ng tao sa loob. Kasi, open na siya eh. So, baka may mga nakapila na dito kanina. But, ayun, sa paakyat na kami, nantay ko lang sila. Ang bagal nila maglakad kasi paakyat yung lakad. CR na din ako. Meron naman yan siguro sa loob sa Hong Kong. Ay, meron na palang agad dito si Jackie Chan, no? Meron na agad siyang wax figure. Ang galing. Although hindi kami magmamadam to Souds. Pero doon din yon sa taas, sa taas ng Peak Tram. Doon din yung mga wax figures. I think for Filipino wax figures, ang nandito ata is Ann Curtis, if I'm not mistaken. Kasi sa Singapore ata si Pia Wurtzbach, or baliktad. Hindi ko lang sure. For Klook, dito, meron na kaming QR codes and then we'll just have to swipe it dito directly. Ang ganda. Ang ganda. At saka wala pa tayong kasama kasi. Ayun, so this is actually one of the perks kapag maaga kasi maa-avoid mo yung sobrang daming crowd and makakapag-take ka pa ng picture dito sa entrance ng Peak Tram. Ayan, ang ganda nung entrance. May Ayan, so dito kami papasok. Ayan. So automatic naman yung door. And walkalator. Ayan. Ang ganda, grabe. Ang tagal ko na kasi hindi nakapunta dito. Like 2016 ata yung last. And nandito na kami, wala pang pila. Kami pa lang yung tao. And yung next na tram will be in 8 minutes. Ayan, and dito yung pinili namin sa harap para kitang-kita namin yung full view. Ayan. And ang sabi sa mga nababasa ko, kasi hindi ko na matandaan yung last time na ko dito. Tawag neto, dapat sa right side kayo ng tram. So yung next tram is already approaching. Makakapili kami ng maayos na na upuan kasi kami mismo yung nasa unahan ng pila. There. Yung oras is naka-indicate naman dyan. So, it's less than a minute na lang. Ayun na pala siya. Ayun na yung exit train. So, by the way, guys, we suggest you to come here early. Kasi 7:30 siya nag-open. But, yung iba, pumupunta dito before 7. So, makikita mo sa labas na may mga nakapila na sasakay din ng Peak Tram. So, ayun. Dulo tapos right. Dito. Ay, go sa front. Oo, sa front. Doon tayo sa front. Yan. Ako mag-drive. Ikaw mag-drive. Yan, dito kami sa front. Welcome aboard the Peak Tram, Hong Kong's oldest mode of transport, which began operations in 1888. This scenic journey will take us some 400 meters above sea level, from Central to the Peak. Along the route, there are 4 intermediate stations: Kennedy Road, McDonald Road and May Road,
were all named after Hong Kong's early colonial governors. Barker Road was named after Lieutenant General Dennis Barker, the commander of the British forces. Our final destination is the Peak Tower. Enjoy your journey. Ayan, so merong konting announcement and ang tawag nito, konting kaalaman doon sa announcement bago bago umandar yung Peak Tram. So there will be 4 stations and yung last station is the Peak Tower wherein doon kami aakyat sa taas to see the I'm not sure if 360 degrees of Hong Kong. But, ayun na nga. For this pala, akala ko yung Tram View Cafe doon pa sa taas, hindi pala nandito na pala siya sa baba. So later on, pagbaba namin siguro, itatry namin yan siya, yung Tram View. I think dyan yung makikita mo yung, yung, maganda yung view pababa pataas nung tram. Makikita mo habang you are having your coffee. And, ayun lang. Tapos, so, 1898 ba or 1980? 1898 yan. Yung sila start tong operation na to or 1988. But anyways, sobrang sobrang modern niya. Kung parang isang century na siya na nagawa. Kasi, isang century ba? Century ba yung 100 years? 1980. Isang dekada pala na siyang nagawa. So parang sobrang na yun, modern na yun for this. Kasi ang taas niya, like, as in parang elevated talaga yung ganun talaga siya, parang 180 degrees. Hindi, OA naman yung 180 degrees. Parang taas niya. So we'll show you later on, guys, kung paano yung itsura niya doon sa mismong tuktok ng nito, pinaka last station. So hinahanap namin yung exit dito sa Victoria Tower. Tapos napadpad kami dito sa sobrang lamig. Ayan tuloy, ayan mga naka-short. Ayan, naka-short. Hindi in-expect na ganito kalamig dito. Nandito kami sa may exit ng area. Grabe, sobrang lamig. Hindi namin in-expect na ganito kalamig dito sa taas. As in parang anong degree to. Pero malamig siya, guys, nanunuot. Tapos ang lakas pa ng hangin. So, ayan. Pero naghahanap kasi kami ng coffee shop. Tapos wala kami. Yung isang kasama kasi namin naka-shorts lang. Kasi kahapon hindi ganun talaga kalamig. Kaya parang okay lang siya. Pero this time, sobrang lamig pala niya. Pero dun sa baba, guys, second time ko na dito, pero ngayon ko lang nakita tong area na to. Hindi ko to alam, tong part na to. So bali, sarado pa kasi yung Victoria Tower. So bumaba lang kami sa mga exit. Tapos nakita namin to. Ang lamig, guys, ang lamig. Isang kasama namin, nilalamig si Tony. Kaya pa?
Ang lamig. So, mag-jog. Mag-jog na yung muna ako. Sarap siya. O, di ba? Ang lamig. Short, Malita. short ka pa ha. Short ka pa. So, kung ano, nanghahanap lang kasi kami kanina ng CR tsaka yung exit. So, wala kami makita. So, nakita kami may nakabukas. So, naramdaman namin na sobrang lamig talaga. Na para bang, ano, nasa Namumula na ilong. Oo, guys, tignan nyo naman. Guys, Namumula hindi na pa ako, yung- naiihi ako sa lamig. Oh Yun my yun. God. Ano masasabi mo, Minty? Ito naman sobrang, guys, naku nakikita yun, this is a wonderful places. You can see the greenness and the brownness, so aesthetic here, and recommendable. And we are with my family. Look at Person, D.O. Imukha mo lang. Oh, see, look at my mom wearing white. You can see. At may magtatago na naman ng cellphone. Hi, fam. Kanina pa talaga yung kami. Andito pa rin kami sa The Peak. And kaka-open lang actually ng mall. Pero nandito kami nagstay sa McDonald's. Nag-breakfast na din kami. Hindi na lang namin pinakita yung food namin. Pero wala lang. Order lang kami ng mga kape. Kasi kailangan namin may energy. Then nag-take kami ng picture sa baba. Kanina. And then akyat lang siguro kami sa Victoria Peak. Para makita lang yung 360 views ng Hong Kong. And then baba na kami. Since maaga pa, maglakad-lakad kami siguro sa murals lang ng Central. And then, maaga kaming uuwi now. Gawa ng kailangan naming mag-ayos ng gamit namin. Since tomorrow, Disneyland kami. And wala na kaming time yan mag-ayos ng kinagabihan pag-uwi. So, kailangan namin, as early as today, kailangan na naming maayos yung mga gamit namin. So, by the way, ang McDonald's dito, Ano yung ba? walang rice sila, Ay, sino- yung price range na yung price range, yung price nila nagre-range from as long as 30 Hong Kong dollars. So that's around 210 pesos and above. Pero syempre, kung mas gutumin ka, mas madami, mas mahal, of course. So, ayun. Pero yung $50, $60, mabubusog ka naman na din. Yun lang. Hi fam! So, kumain na kami sa McDo. So, nandito na kami sa Sky Terrace 428. Kasama siya doon sa in-avail namin na back and forth na ticket sa Peak Tram. And yeah, included siya. Tapos, pupunta kayo dito sa pinakataas ng Peak Tower. Which is yung parang parang observatory niya. Ang daming walang taas. Walang mataas lang siya. So, this is the view. So, ang crowded lang din. Doon, wala masyadong tao. Wala lang, ganito lang siya. Picture lang. Hi everyone! So right now, nasa Sky Terrace kami ngayon. So, sobrang lamig. Kaya naghahanap ako ngayon ng mainit. Pero yung init ng araw, malamig pa rin. Natatalo pa rin yung lamig ng hangin. So, sobrang ano dito. Sobrang nostalgic. Sobrang ganda. Ang daming tao. Nahihiya din ako mag-vlog kasi ang daming tao din ngayon. Right? Ngayon dito. Kaya, maganda siya for photoshoot dito, mga picture kasi sabi nila it's above sea level. Tama ko kuya? Sea level yung taas nito. Something like that. So, yeah. Ganito yung view niya. So as you can see, sobrang ganda niya. Look at that. Kung sa meta. Sustik. Ayun ulit maganda. Ayaw ko na.
Tapos guys, ano ko lang sa inyo, no? Kailangan magdala kayo ng earphone dito para kasi yung hangin talaga. Guys, Hindi wala sa biro guys. Kita mo yung ano nung itayo, yung buhok niya. Pati sa ilalim, guys. Ano na lang. Grabe, oh. Parang okay na kami. Parang wag Okay na, be? Ayun, oh. Parang nakakaano na be, nakakaumay. Ang umay be. Talon ka nga be. Nang makita, Jump shot. nang mapatunayan nating may superhero dito be. Jump shot, jump shot. Oo. Guys, so siya pala yung endorser ng Alaska. Payami si kuya. Siya yung bata doon na logo. Alaska. Siya yung gatas siya yung gatas sa loob. Umiyak na ko sa lamig. Kayo naman. Kasama po kayo sa vlog. Sikat po kasi yan sa Pilipinas. Sikat po to sa Pilipinas, hindi lang halata. Ano na naman yan? Ako. Ako nga magawak ng ano eh. So, hi. So right now and right here, we're here, Right there. right there. So ayan, nasa Sky Terrace kami. So ang daming tao. So hindi namin alam kung saan kami lulugar. Doon no, Kaya- sa Sapa. Doon ka maglugar. Videographer ka, di ba? Bakit sige. ka nagsasalita? Sorry. Alam niyo itong... Ba't ka tumatawa ate? Yung videographer ko, nandito yung subject. Ang gulo. Huwag niyo itong i-hire ha. Huwag niyo itong i-hire. Mas magulo ka pa sa JM pa. Hala, nag-ano yung ano? Di, isip mo lang. Hindi nag-ano siya Nag-ano siya. Ayoko na dito. Gusto ko na doon. Sa taas-taas. Ayoko na dito. Gusto ko dun sa taas. Doon. Hello fam. So kakatapos lang namin sa Sky 428 sa pinakatuktok ng Peak Tower. And pabalik na kami sa tram para pumunta ng Central. So ngayon, today pupunta lang kami sa mga murals and relax lang, coffee shop or cafe hunting. Then maaga kami uuwi to prepare na yung mga gamit namin para tomorrow, Disneyland namin and kinagabihan, hindi na kami gahol sa time para mag-ayos ng mga gamit namin papunta ng Macau. And by the way, 2 days din naman kami sa Macau, so hindi kami masyadong magmamadali. So, there, balik na kami ng tram. Ay, wow, nakakatuwa lang dito kasi Sunday pala is rest day ng mga OFW natin dito. So like, ang dami nila, like, ito sila, say hi! Wait. Say hi po. Hello po! Ayun na, sali daw siya. Ano tato? Branded. Bawal sa sa YouTube ang baka maano kami. Yes po. Oh, tagadiin man mo. Bohol. Yes po. Panglao. Ay hag na ka. Ija ahok demo. Every Sunday po talaga yung ano niya, best friend. Ang galing. Palitimig bihon, be. Ala, kuya, baka dito yun. Bihon. Yung ano. Uy, mong recipe. Sige lang. Bihon, kinsi-kinsi. Ngano ito nakapit mo? Ipamalit ng bihon ba? Manong sa mga pobre. Hala po, napobre sa midere. Napobre sa me. Sige na, pag-order na
mo, oy! Sa mga para makatilamin sa kwarta sa mga vloggers. Wala pa, starter pa. Putos na daw na day. Hala, nakakatuwa. Banana cake, ilawit, Nakakatuwa guys, ang dami nila dito. Every Sunday yung rest day nila dito. So, if you want to visit Hong Kong, sobrang friendly nila dito. Anong lugar po ito, ate? Central Exit. Worldwide. Not worldwide. Central Exit. Blackman. Blackman. So if pupunta kayo dito sa Hong Kong guys, you must try dito sa Central Exit sa may tapat ng Blackman. Dito sila makikita. Sobrang accommodating nila dito. Sobrang dami ng mga Pinoy natin dito. Every Sunday nandito sila. Instagram po ako. Yes po. Instagram po. Okay lang po na hindi blurred yung faces nyo. Okay lang po. Okay lang. Hi, hello Tony. Ryan. Ryan, langgam. Binti po, Binti. And RJ, thank you for coming here in Hong Kong. Thank you po. And we're at home, okay? Always remember, we're Filipinas, so we love each other. Gusto nyo mag-MP muna tayo? Tara na. Ano yung vlogger? Wala yun. May account dyan. Yung lapo-lapo dito. May account po kasi siya. Ala. Alas 5, 6, 7. Bakit gout natin dito sa lamig yun? Ano mainit? Sige po. Thank you po sa service ninyo. Naiyak ako kasi, alam, hindi yan si Rizal. Sabi niya, hindi pala talaga sa Bagong Bayan binaril si Rizal. Nag-Hong Kong talaga siya. Yung monumento ni Rizal. Ay, gago mali. Ay, hindi pala yan. Natuwa ako guys kasi sobrang dami mga Pinoy natin, mga kababayan natin, mga Pilipino dito sa Hong Kong. At even weekends guys, nagtatrabaho sila, naglalako sila ng yung ulam natin na mga pansit, mga lumpia, madami dito, pancakes. So like, even yung culture natin sa Pinas, dinadala pa rin nila dito. Kaya, if you want to come here sa Hong Kong, you must visit them dito na sa Central, sa may Blackman area. Sobrang dami ng mga kababayan Pinoy natin dito. Let's go! Narinig nyo ba yung mga kantahan dito, budot? Diba? May pabudot sila dito. Yan, look. May mapabudot sila dito. Grabe, sobrang natuwa ako guys kasi ewan ko, sobrang natuwa ako sa trato ng mga taga Hong Kong sa mga OFW natin. Kasi every weekend binigyan pala sila ng place para magtipon-tipon lahat ng mga OFW natin. And then lahat ng trato sa kanila is very equal, like sobrang solid. Like may nakausap ako kanina na may nakausap akong isang OFW natin na kababayan. Naantig talaga ako nung kwento niya yung kung bakit nagustuhan nila magtrabaho sa Hong Kong. Kaya later part, i-share namin ni Kuya Rai pagdating namin sa coffee shop. I-share namin yung natutunan namin sa nakausap naming kababayan natin. Kung ano yung experience nila, why they always choose to work here sa Hong Kong. Kaya, abangan nyo guys. Eh, ba't puro buhok ako ng ibon ba? Baka sabihin, pamatay ako ng ibon. So, this is us after first shot. Pagod na ako. Ganun pala dapat maglalakad ka din wait ka lang ba? Naghahanap kami ng balot dito.
asan kami makahanap ng balot? Balot sa Hong Kong. Comment down below if saan makakahanap ng balot. Malot! Malort! 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 Balot! Balot Penoy! Ow. So right now, naghahanap kami ng coffee shop. Hindi namin alam kung saan yung mga coffee shop dito. So, nagtanong-tanong na naman kami. Kaso nga lang, sobrang hirap. Hindi naman sa sobrang hirap. Nahirapan lang kami sa part na saan yung mga coffee shop na pwede ng laptop. Kasi may coffee shop kami nakita kanina na bawal laptops. So, look at my friends. Ano yan? Bakit naman? Hindi nyo ba kaya? Salamat sa nagpahiram sa amin ng cards. Sobrang okay. So, dito sa Starbucks, dito sa May Central kasi, hindi siya natanggap ng card. Cash. Ay, ng cash. So, card lang yung pwede. Hindi natin na-use Ngayon, hindi namin gamit yung GoTyme and hindi rin kami nakapagdala ng ibang card. Nasa Airbnb lahat. Ngayon, may mga kabayan tayo dito. Buti lang si ate. Pinahiram kami ng card. So, binayaran lang namin siya ng cash. Ayan po sila. Sila ate. Ayan po siya. Uy, maraming salamat po. Thank you po. Ay, meron po kaming account. So yun guys, may tuwang-tuwa na namang bata. Nakita niya yung favorite actor niya, si Ziyu. Si Ziyu. Hala, naiyak na siya. Si Ziyu. Sino dyan para iiyak? Nasa una, pangalawa. Sabi seat na Alin ba? I think this one. You should choose. Oh! This one. Yeah, ako din. Yeah. Yeah, for you? Hala, naiyak siya. Naiyak na siya. Nakita niya si Ziyu. Share lang namin. Dito kami kakain ngayon sa Chuywa. And we'll be eating for free. Wow! Kasi yung isa sa mga kasama natin, si Minty, she's a fan of Revenge Love. So para sa mga hindi nakakaalam, Revenge Love is a Chinese boys love drama series. So ngayon meron parang I'm not sure parang anong tawag doon, parang promotional area ng isa sa mga bida sa Revenge Love. And pumasok kami doon kasi ang daming pictures niya and nagpa-picture siya doon and may mga free na merch, may mga free na posters and all. And then, kailangan naming mag-scan ng QR. Nung una hindi namin naiintindihan. Yun pala, may free meal yun na nakalakip. So, we just have to scan a QR code tapos kailangan lang namin sundin yung mga step-by-step procedures nun. And then, hintayin namin yung code. At tapos, bibigyan kami ng free meal dito sa Chuywa. So, siguro bibili na lang din kami ng drinks. Pero, sabi niya sa amin, we don't have to buy anything para malibre kami doon sa free meal na yon. So, ayun, titignan namin kung gaano kadami. Then, siguro mag-order na lang din kami. Ever. Kapag, pero sinabi naman niya it's already good for, parang good for a meal na talaga yung ibibigay sa amin kasi parang rice meal yata yung free nung coupon. So ayun, sa pagiging fangirl niya, mapapalibre patuloy kami ng pagkain, ayan, ng dinner dito sa Chuywa. So later we'll share it to you kung ano yung free na meal na ibibigay sa amin. Ano nga? So ayun, so as mentioned earlier, may free meal kami. And guess what guys? How much? 90 Hong Kong dollars each. Nang wala kami, that's 700 pesos each kami. Yun yung free meal nung event niya.
So if you are a fan of Revenge Love, it's a Chinese BL drama. So yeah, that's the reason why we have $90 each na na free meal. 19% lang. So ayun. And so yun lang. So ipapakita namin kung ano yung food, pero siguro mag-order na din kami ng drinks na lang if ever, kung walang drinks yung yung meal na ibibigay nila sa amin. And this is the area. It's a nice place din. Kasi alam nyo, kung hindi kami libre dito, hindi kami kakain dito. Kasi parang mukhang mahal siya. Ay, di mahal talaga siya. Parang out of out of daily or out of per meal budget namin siya. Ang name again is ano nga ulit yung name ng restaurant? Chua. Hello fam. Ayan, so na-serve na yung order namin. I mean, yung free namin na meal. Ayan, so jadan. Ang dami. As in, para kaming... Ayan, thank you kay... See you of Revenge Love. Ayan, so ayan, drinks namin. Milk tea. Pwede tayo magpa-picture? Post mo yan kasi wag na. Dami nila. So, ayun na nga, kakalabas lang namin ngayon sa restaurant na kinainan namin. And this is the restaurant na... Ariko, ano siya? So, ito yung restaurant na kinainan namin dito. Para isa siya sa mga famous na restaurant dito sa Hong Kong. As yung isang Chinese na yung isang taga Hong Kong na nagsabi sa amin, excuse me. So, isa to sa super sikat na restaurant dito. So, ito siya. You must visit... Hala. Sorry. You must visit... Wait, hold on. Chu... Can you see it ba? Chua. Sure. Okay, so let's go back there kung saan kami nakakuha nung free meal namin. Para mag-thank you lang. Kasi it's very, very sponty lang talaga yung pangyayaring yun. So, gusto lang din namin mag-thank you because for that free meal. So, sobrang nila accommodating nila dito. Even though meron tayong language barrier kasi they're trying to understand. We speak slow as much as we can ng English, pero they're not they're not very eloquent to understand din. So ngayon, babalik kami ngayon doon para lang mag-say thank you, and thank you so much Lao Shi Hao, CSNE for giving sila interview. Ask natin. Kasi maraming pa na prevention. So, I just want to say CSNE man to all my Laotier before for teaching me the basic Mandarin. So, comment down below. Baka mag-China tayo next year. Yeah. China tayo next year. Yeah, and by the way, the language barrier, it's not a problem. I mean, it's not a problem. It can be challenging, but it's not a problem at all. Kasi tayo, as a foreigner in another country, we have to adjust. Yeah. No, diba? We have to adjust kung ano yung language nila. And we need to find ways. Hold on. Okay. Ayun. So, ano yun, kuya? So, language barrier. Ayun. So, regarding sa language barrier, I think na it's not totally a problem. It can be challenging, but it's not really a problem kasi as someone na foreigner in a country, Ilayo mo lang konti kasi dapat di siya lang siya, green okay. lang. So as much as possible. So as someone who is a foreign in a foreign country, kailangan tayo yung mag-a-adjust. Yeah. No? Tayo dapat yung nag-a-adjust. Hindi tayo yung nagagalit kasi hindi sila makaintindi ng English. Kasi English isn't their language, right? Or not even their second language in the first place. So, tayo dapat yung mag-a-adjust. Even like mga basic, no? Basic na thank you, basic na mga words nila like hi, 'di ba? Like mabuhay sa atin, greetings. Yes. So, tayo dapat yung mag-a-adjust. And we have a lot of, platforms that we can use naman na
to search. Let's maximize it. Right? Let's maximize it. Let's say Google Maps, right? So if we are having trouble finding a place, we can use Google Maps, right? Or if we wanted to translate something, Yes. we have the translator. Alam mo So, kuya, the best thing kasi, before pa talaga, sobrang gusto ko talaga mag-travel. So alam nyo guys, anong ginagawa ko, bago kami, kung ano yung country na next destination namin, I always watch videos from their country itself. So sa YouTube, like pinapanood ko yung cultures nila, how they act, how they parang makikipag-usap sa mga Way of tao. living Yes, nila. yes. Review ko sila. At least dito, hindi man natin alam yung buong way nila of how they live their life here. Pero at least alam natin how to respect them. Yes. Yan. So, isa pa is yung ano talaga, yung language talaga. So at least yung basic lang na kaya natin, like greetings, we can meet them halfway as well. So like kung ano yung usual natin, mostly laman dito, greetings, and then And it changed the mood Yes. nila. Kapag kunwari kasi sabihin mo na, she, di ba? Yeah. Na-change yung mood nila Exactly. from, you know, alam mo anong gusto ko dito? Alam mo anong gusto ko dito sa alam mo anong gusto ko sa mga Pinoy? Kahit nahihirapan tayo sa mga bagay-bagay, meron tayong mahabang pasensya. Yun ang nagustuhan ko kasi dito sa Hong Kong, yes, meron talaga silang hirap sila sa language, pero tayo mga Pinoy, tayo yung mas mataas yung pasensya kasi to understand them and to meet them halfway. And after natin ma-meet sila halfway, parang ang sarap lang makita sa mga faces nila na parang natutuwa sila kasi we knew some basic words from their country, like that. Sorry, lipat ta. So yeah, babalik muna kami doon to say thank you sa nagbigay ng free meal, and then we'll just get back. Where are they? We'll just get back na lang later kung ano yung nangyari, and then we will share our thoughts kung ano yung experience namin, kasi malay natin sa other country experience natin yon. Yan, sobrang daming mababait na tao sa ibang country, guys. Kaya don't miss the opportunity to watch this vlog, kasi not sure, baka sa ibang bansa, malay mo magkikita ulit kami doon at iba-iba naman yung artist ang makasalamuhan natin, di ba? Yeah. Okay, bye guys. So we'll get back to you guys. Bye-bye. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay babalik natin. Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako ba kaya ibigin mo? Sing with me! Wala. Wala. Okay. So nanggugulo lang kami. Kahit maputi na ang buhok ko. Saan ba yun? Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Leche. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay babalik natin. Hanggang sa pagtanda natin. So guys, nandito kami ngayon. Nandito kami ngayon to say thank you lang sa gift na free meal na binigay sa amin. So if you know this place, here lang yun, ang AI Mall. So ito yung mapapakita nyo sa loob. Who is it? Hi, we're back. We just want to say Fei Chang Gansi. Yeah. You used the trailer? Yes, already. We already. Good? Yeah, super.
So right now, nandito kami sa mall, AI Mall, kung saan nandito yung mga promotion ni ZU. So, as you can see here, madami ditong mga banners. Here, look. Wow. Oh. ZU! Yeah, so you can see here, there's a lot of photo of ZU here. So if you're a fan, you should come here. So right now, we will be asking questions from their team, like a few questions lang for their team. Yeah. So yeah. So right now, we will be asking some questions to AKJ. So AKJ is one of the team of ZU. So she's one of the promoter here sa Hong Kong. So hi, let's all welcome ZU. Hi. And so say hi to our Hello. Filipino fans of ZU. Oh Yeah. Hello Philippines friends. I'm AKJ. Okay. Building we have the traveler for the tour guide and for the Stars World, and we partnership with the Bilbo. So you know the Bilbo. So we have the AI Mall member. So I think you are very enjoying for the try this. Yes. Yeah. So you just scan the OR code and then you have the we have the Airmall website. So you coming up and you try to go the Chui Hua restaurant. We can give you the free, and then you can take the photo from the website. So it's very easy too. Okay, so I'll just translate it to them. So, ang sabi niya po kasi, just like sa experience namin, nung pumasok kami dito, meron siyang QR code, kasi sa AI, right? AI Mall kasi, meron siyang, parang siyang mall for ZU talaga. So, meron siyang, ang first step lang talaga natin is to scan the QR code, and right after na-scan natin ang QR code, pupunta tayo sa website ng AI Mall, which is nandun yung site ni ZU. And then right after that, meron mga steps dun just to upload a photo with ZU, like a banner here, somewhere here. And then once meron na kayo doon, pupunta tayo doon sa sinabi naming Chuan restaurant. So after there, just wait for the voucher na ibibigay nila. Merong coupon and voucher na ibibigay nila, which is 90 Hong Kong dollars, and that was we were so amazed because that's so big for us. So like, You enjoyed it. Yeah, we enjoyed it a lot, especially the food. How true. Homemade. Yeah. 对. So yes, guys. So very very easy lang yung step. Then once na meron na kayong receipt, just upload for the step 2. And then meron ting step 3 kasi dyan na papuntahan which is yung mga concert, may mga upcoming concert. Dun mo makikita if, for example, meron kayong, magkakaroon kayo ng concert si ZU sa Philippines or outside the Philippines, guys, pwede kayo makapunta with the vouchers then from them. So, if you're a fan, guys, very very convenient to support them as well. Kasi very generous sila. Generous. Yes, supportive sila. So, yes. What question? One last question. Not a question, but I would like to ask you for a message to, especially to Filipino. Yes, a message. My message? Yeah. I'm AKJ, so you can follow up the AI Mall Instagram. It's the AI Mall 167 or like Thank you. Thank you so much. So, again, guys, thank you so much kasi very generous sila. And I hope to see you more. We hope to see ZU soon and ZU soon. And more power to AI. Yeah, more power to AI. We're hoping to watch ZU's concert soon, or like, a concert or like festival with ZU. We're hoping soon. Hey fam, it's me again, your boy, Tony. So right now, hindi na ako nakapag-film nung pauwi right after nun namin sa Central, kung saan kami kumain. Kay GU na booth. So, sobrang gusto ko lang i-comment yung comment butter. Gusto ko lang i-highlight yung experience namin kanina
dun sa pa-free meal, and then yung treatment sa amin nung crew or staff ng GU. So, hindi na ako nakapag-film kasi nalobat na yung DJI natin. So, right after namin doon, dumiretso na kami sa MTR. So, from Central, going to Jordan Station. So, yeah. So, if napansin nyo, ako lang mag-isa ngayon kasi I decided to go here na agad sa Airbnb namin kasi tomorrow we will be going to Disneyland na. So this is our last day here sa Hong Kong. So syempre hindi mawawala talaga yung Disneyland natin. Hindi makukumpleto ang Hong Kong trip natin if walang Disneyland. So after namin doon nag-MTR kami, nagpaiwan ako lang mag-isa. If napapansin nyo pala, ako lang mag-isa ngayon kasi si Kuya Rai, si Tropa Pits natin, si Minty, nag-ano sila, bumili muna last minute, bili muna sila ng pasalubong natin para sa mga friends natin dyan, mga family natin dyan na nag-aantay ng vlog na to, and then sa mga friends natin dyan. So, bumili lang sila ng mga pasalubong. So, nagpasabay na din ako. So, para hindi kami mahirapan later sa pagliligpit kasi tomorrow, alam niyo ba saan kami pupunta bukas? Tomorrow, we will be going to Disneyland! So, lagay mo dito yung papa ng GM. So, we will be going to Disneyland! So, yes, syempre, hindi mabubuo ang Hong Kong trip nyo if hindi kayo makakapunta sa Disneyland. So, yeah, yun din ang isa sa highlight ko sa Hong Kong trip ko na to kasi childhood dream ko siya. And right now, ma-achieve ko na siya. Kaya, sa lahat ng mga viewers natin dyan na gustong makapunta ng Disneyland natin, ito lang magsasabi ko sa inyo, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Time will come. Yung time naman na yon, ang panahon naman ay kumbaga, darating din ang panahon nyo darating din yung panahon nyo na makakapunta din kayo. Kaya ako din, I thought before, hindi ko to kaya kasi mahal, baka saan nakukuha ng source, pero if you work hard and hard, hindi naman sa if you work hard and hard, walang imposible na makakamit mo yung success mo or yung goal mo in life. Kaya ang masasabi ko lang ay alam kong mahirap ang buhay ngayon, pero always remember to see the bright future. Tama ba? Huwag niyo ko i-bash please. So, always look up for the brightest future. Basta, yun na yun. Comment na lang kung anong tama, A, B, or C, or letter E. So, yun. Basta, huwag kayong mawala ng pag-asa kasi, antag nito, tutugma din yung panahon para sa inyo. So, yeah. Tomorrow, watch out nyo yung last day namin here sa Hong Kong with our Disneyland trip. So, see you there, fam! Ayan, thank you so much everyone for watching. Bye-bye!